Napakabuti po ng Panginoon, ano? At napakaganda nung hamon sa atin from Second Kings sa giving na God can fill up lahat ng mga sisidlan natin na ating ipinagkatiwala sa Panginoon. Kaya niyang punuin yon sapagkat siya ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng resources. Provided, meron po lamang na requirement, we have to be obedient. At nakita natin yung ginawa nung Balo, dahil inutusan siya ng lingkod ng Diyos, humiram ka ng maraming mga jars sa mga kapitbahay. At lahat nung hiniram na yon, pinuno ng Diyos para matugunan ang pangangailangan ng kanyang mga lingkod. So ganun din po, napakaganda pong hamon sa atin yan. This year, we are facing new year, new season from God. And of course, we believe for new provisions. Amen po ba? Because we are in God's new season, God will give us new provision for this new season. At yan po yung ating bibigyan ng pansin sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos. At nais ko na hilingin kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng Lucas chapter 5 verse 36 hanggang 38. Again, we will be reading sa Tagalog at saka sa English. Luke 5:36 to 38. At kung nandyan na po kayo, ay anyayahan ko po kayo muli na magsitayo at tayo ay sama-samang magbigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sabay-sabay uli natin itong babasahin ng malakas. Amen. Handa na po sa pagbasa ng salita ng Diyos? Amen. Sige po, basahin natin ng sabay-sabay. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Verse 38, sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. Basahin po natin sa NIV. He told them this parable, no one tears a patch from a new garment and sews it on an old one. If he does, he will have torn the new garment, and the patch from the new will not match the old. And no one pours new wine into old wineskins. If he does, the new wine will burst the skins. The wine will run out, and the wineskins will be ruined. No, new wine must be poured into new wineskins. Tayo po'y lumapit sa Panginoon sa prayer. Yes, oh God, hallelujah. Lord, we thank you, Lord God, sa bagong taon na iyong pinagkaloob sa amin. Bagong taon, bagong season, kasama ka namin, Panginoon. Kasama ka namin, Lord God, at ikaw ang Diyos na nagpupuno ng aming mga sisidlan. Ikaw ang Diyos na nagdadala sa amin sa mga bagong assignments, O God. And you will equip us, Lord God, new anointing na manggagaling po sa iyo, Panginoon, doon sa mga task na ipapagawa mo sa amin, sa mga promotions na ibibigay mo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ikaw din ang magbibigay sa amin ng kakayahan upang magawa ang mga requirements, Lord God, doon sa mga bagong bagay na kung saan dinadala mo ang bawat isa sa amin. Kaya naman sa oras mong ito, Lord, I pray, Lord God, na ang iyong salita na aming bibigyan ng pansin, na iyong ipapahayag sa iyong mga lingkod. Hayaan mo, Diyos, na maliwanag ito, Panginoon, na dumating sa iyong mga anak, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya, O Diyos, ay makita ng iyong bayan, Lord God, ang mga naisin mo, Panginoon, na gawin namin at lakaran namin ito ng ayon sa iyong banal na kalooban. Knowing, Lord God, na sa aming pagsunod sa iyong kalooban, alam namin, Panginoon, bagong layunin, bagong kakayanan ang mararanasan po namin. Dahil dinadala mo kami sa bagong season. Salamat po, Ama namin Diyos. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa iyo. In Jesus' mighty name.
Amen. Makakaupo na po kayo. Purihin po ang ating Panginoon. Happy New Year! Amen. 2025 po. At dahil tayo po ay humaharap sa bagong taon, i-welcome din po natin ang new season sa ating Panginoon. God is allowing us to enter into His new season. Kumbaga sa atin po bilang mga mananampalataya, New Year should mean entering into new spiritual season of God. Kaya yan po yung ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral ngayong umaga. Getting into or entering into the new season of God. Alam natin na kapag ka po bagong taon, meron po tayong mga dating uri ng pagsalubong. Meron tayong mga dating practices o kaparaanan ng pagsalubong sa bagong taon. Ngunit bilang mga mananampalataya, kasi believer na tayo ngayon, hindi na yung old ways of welcoming the new year ang ginagawa natin. Dapat bilang mananampalataya, tinitingnan na natin ang new year doon sa spiritual aspect. Yes, alam natin na ang New Year ay katulad nung dati nating mga practices, may mga pagtalon-talon pa, may mga bilog-bilog pa, di ba? Pagtalon daw para tumangkad. Ano? Ewan ko kung gaano karaming talon na ginawa natin, Brother Orly. Mga nakaraan. O kasi nga, yun yung mga old practices natin na para bang nakadepende yung mangyayari sa ating susunod na taon sa pamamagitan ng pagtitiwala sa mga tinatawag na swerte. At pagka minalas-malas ka, sa halip na swerte ang dumating sa iyo ay kamalasan. Pero yun ho, that's how we celebrate or we welcome the coming of New Year nung hindi pa tayo mga mananampalataya. Pero mga kapatid sa Panginoon, bilang mga mananampalataya, nais ng Diyos na i-welcome din natin ang New Year, pero sa aspeto na bilang mga spiritual na tao. Yes, New Year, marami mga bagong pangyayari, but bilang mga mananampalataya, let us see New Year as God's new season for us. Makita natin na ang bagong taon ay bagong panahon ng pagkilos ng Diyos. Amen po ba? At alam natin, dahil bagong taon, bagong pagkilos ng Diyos, huwag na tayong matali doon sa dating mga practices na ang ating paraan ng pagsalubong sa New Year ay yung nakadepende sa swerte. Sapagkat hindi na po tayo, hindi na ganoon ang mga anak ng Diyos, hindi na po ganoon ang mga mananampalataya. Ang dapat pong binabantayan na po natin ngayon sa kada papasok po yung taon is, how will God move in the next year? Yung mata natin ng pananampalataya, tingnan natin ano ang nais ng Diyos. Ano yung new movement of God in the coming year? Yun yung asamin natin. Yun yung tingnan natin. At pag nakita natin kung paano kikilos ang Diyos dun sa papasok na taon, dun natin samahan ng Diyos. Kasi pagka sinamahan natin ng Diyos dun sa kanyang season, definitely, makikita natin, dadalhin tayo ng Panginoon dun sa kanyang kalooban para sa atin. Parang ganito po yan, mga kapatid sa Panginoon. Kung ma-observe nyo po yung mga surfers, ano po ba ang ginagawa ng mga nagsusurf? Ang mga surfer po, hindi po sila nagki-create ng mga waves para makapag-surf sila. Ang ginagawa po nila, binabantayan nila yung mga alon. Ino-observe nila yan. Kasi hindi pare-pareho yung alon. Hindi lahat ng alon ay sapat para makapag-surf. So kailangan meron kang keen eye para doon sa paparating na alon na kung saan enough para mag-surf ka doon sa wave na yon. So anong gagawin nila? We'll watch the wave
At pag nakita nila yung malaking wave na yon, then they will just ride with that wave at hahayaan nila na yung alon na yon ang magdala sa kanila doon sa destinasyon na pagdadalan sa kanila ng alon. Ganon din po sa ating pagtingin, pagharap sa bagong season na kung saan dinadala tayo ng Diyos. We have to know how to see the season of God that He is bringing us in. Kailangan maunawaan natin na ang darating na season na para sa church, para sa atin, dapat makita natin yon dahil kung hindi natin ito makikita, may ginagawa na ang Diyos, may iiwanan ka. Amen po ba? At tulad ng surfer, kapag ka na-miss niya yung wave na dapat sana'y nag-surf na siya, lalagpas na sa kanya yon at hindi na siya makakapag-surf. So mga kapatid sa Panginoon, anong ibig ko sabihin? Bilang mga mananampalataya, ang dapat nating tinitingnan, hindi yung kung ano ang gagawin sa atin ng swerte. Kundi ang titingnan natin kung ano ang gagawin, tiyak na gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin as we enter into God's new season this year. Amen po ba? Yan po yung dapat makita natin bilang mga mananampalataya. We have to see the wave of God, the move of God. At pag nakita natin yung wave na yon, yung move na yon, samahan natin ng Diyos doon sa mga ginagawa ng Diyos. And I believe, at tulad ng sinabi ni Brother John, God is able to fill in all those vacant jars that God wants to be filled up. Bakit? Kasi yung babae, nakinig siya doon sa sinabi nung prophet. Because that's how God will move in the life of that woman and her family. So ganun din mga kapatid sa Panginoon, as we walk sa kalooban ng Diyos, this year, dinadala tayo ng Diyos. Actually, sa journey po natin bilang mga mananampalataya, makikita nyo po ito sa inyong pagsunod sa Panginoon. You will see that God is bringing you into different seasons. Iba't ibang season ang pinagdadalhan sa atin ng Panginoon. Spiritual season, to be specific. At kapag tayo ay pumasok sa mga seasons or different seasons of God, na kung saan dinadala tayo ng Diyos, dahil bagong season ito, makikita natin na ang Diyos ay magpo-provide sa atin ng bagong provision. At kung ikaw man ay nilalagay ng Panginoon sa mga bagong assignments, sa bagong trabaho, bagong promotion, definitely hindi po pwede yung old ways mo, yung lumang technique mo doon sa pag-aaral mo o doon sa trabaho mo. May bago kang promotion, hindi po pwede na hindi magmamatch yung iyong skill para doon sa bagong trabaho mo. Kaya kung new promotion, new skills din ang kailangan mo. Now, the same thing, kapag tayo ay dinala ng Panginoon sa kanyang new season, lahat ng kailangan natin para doon sa new season na yon, God will also provide for all of us. Amen? Ibig sabihin, ang bagong season ng Lord ay season of 2025, bagong pagpapala, bagong pagkilos, hindi na niya gagamitin yung kanyang pagkilos noong 2024. Tapos na yon. Amen po ba? Tapos na yon. Ang gusto ng Panginoon sa bagong season, maranasan natin yung kanyang bagong pagkilos. Maranasan natin yung kanyang bagong pagpapala as we follow Him, as we obey Him. Makikita po natin ang sitwasyon na ito sa kalagayan po ng mga Israelita. Sa aklat po ng Josue chapter 5 verse 12, ito po yung matatagpuan natin. Ang sabi po dito ng banal na kasulatan sa NIV, ang sabi, the manna stopped the day after they ate this food from the land. There was no longer any manna for the Israelite, but that year, they ate of the produce of Canaan. Sa Tagalog, sabi, pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Canaan ang kanilang ikinabuhay. Now, ano ang sinasabi dito ng banal na kasulatan?
about God's new season. Ang mga Israelita po, alam natin na nung sila po yung mga alipin sa Egypt, nung inalis sila ng Panginoon doon, dinala sila sa another season in the wilderness. At doon sa wilderness, God has to provide for all their needs. Hindi yung need nila, katulad ng need nila doon sa Egypt. Bagamat dumating yung time na mga Israelita, they want to go back to Egypt at i-enjoy nila yung kanilang mga pangangailangan doon sa Egypt nung wala pa sila sa wilderness. Kaya nga sabi nila kay Moses, bakit Moses, wala bang mainam na libingan sa Egypt at dito mo kami gustong mamatay? So, ang kanilang isipan, ang kanilang pamumuhay ay nandun pa rin doon sa old life, doon sa kanilang old season. Pero dinala na sila ng Panginoon doon sa lugar ng wilderness. At doon sa wilderness, nakita natin God provided for everything. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Mula doon sa tigang na lupa, kailangan nila ng dalisay na tubig, kailangan lang ni Moises na paluin yung bato at meron ng lumabas na tubig. Yung tigang na lupa, kailangan lang na paluin ni Moses, meron ng tubig sa ilang. At natin, nung sila naglakad sa gabi, wala silang ilaw, nag-provide ang Panginoon ng Meralco na walang bayad for 40 years. At pagka umaga, maghapon, sa sobrang init, merong napakalaking umbrella, napakalaking payong mula sa Diyos para yung mga anak ng Diyos maglalakad na hindi mahihirapan. Yun yung new season na ipinaranas ng Panginoon dun sa mga Israelita na galing sa Egypt. Pero hindi pa natapos yung season na yon. God brought them once again to the destination, final destination. Ano ba ang final destination ng Lord para sa mga Israelita? Ang lupang pangako. Ang pangako ng Diyos sa mga Israelita, sabi, dadalhin ko kayo sa lupang pangako na kung saan doon ang lahat ay, ang lugar na yon ay lugar na land flowing with milk and honey. Pag sinabing flowing, patuloy, hindi nauubos, ibig sabihin abundant, sagana. So yun talaga yung lugar na gusto ng Diyos na pagdalhan sa mga Israelita. Ang ilang o yung wilderness ay temporary lamang. Pero pinagaan din sila ng Diyos doon sa season na yun. Pero ang sabi dito sa binasa natin sa verse 12 ng Joshua chapter 5, noong dumating sila doon sa lupang pangako at nagsimula na silang kumain ng mga pagkain na produce mismo doon sa pangako ng Diyos na lugar na talagang para sa kanila, yung provision doon sa dati nilang season sa wilderness ay hindi na available sa bagong season na pinagdalhan sa kanila ng Diyos. Ang sabi po dito, the moment that they ate of the food of the land, yung harvest doon sa lupang pangako, ang sabi, tumigil na po ang pag-ulan ng mana mula sa langit. Sapagkat yung sapat na pagpapala ng Diyos doon sa lupang pangako ay naroroon na. Yun po yung ginawa ng Diyos sa kanila. So, ano ibig sabihin nito para sa atin, mga kapatid? Ang ibig sabihin po nito sa atin, to enter into God's new season means relying for God's provision on that season. It means relying for God's new move for that new season. Ang kailangan ng Diyos sa bawat isa sa atin na pumapasok sa kanyang season ay magtiwala sa kanyang pagkilos doon sa pinagdalhan ng Diyos sa atin sa kanyang bagong season. Katulad ng surfer, we cannot create our own waves, but we can ride the wave na nakikita natin. Katulad ng mga surfer. Now, sa spiritual din, pag nakita natin tayo pumasok sa bagong season kasama ang Diyos, pag naroroon tayo sa bagong season, makikita natin, if we rely
doon sa pagtitiwala natin sa Panginoon, yung new season natin, God will provide for all that we need. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? So, we are entering into God's new season. At doon sa new season na ito, kung paanong blines ng Panginoon ang mga Israelita, hindi na kailangan ng mana doon sa lupang pangako. So God has to stop yung mana. Now, tingnan niyo po, ang mana po ay mabuting pagpapala mula sa Diyos. Pero pinatigil ng Diyos. Now, ano din ang ibig sabihin nito? Minsan, kahit mabuting bagay, pero dahil hindi na natin kailangan, alam ng Diyos na hindi na natin yan kailangan, pinatitigil minsan ng Panginoon para makita natin yung mas mabuting pagpapala na inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Minsan, meron ng bagong pagpapala ang Panginoon na binibigay sa atin, but because we are holding or lingering doon sa dating pagpapala na nag-e-enjoy tayo. Kaya nga minsan, di ba, ang problema ng comfort zone, pag nag-e-enjoy na tayo masyado sa comfort zone, hindi na natin nakikita yung mas greater blessing na inihanda ng Panginoon. Kasi mas gusto na natin mag-stay doon sa ating comfort zone. Pero ang totoo, yung comfort zone na yon ay minsan nagiging hindrance para makita yung mas greater blessing na inire-ready ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak. Kaya makikita natin na kung ang mana ay nag-stop, bagamat ito'y naging pagpapala sa mga Israelita for 40 years. But God has to stop it. Pinatigil ng Panginoon ang pagbagsak ng mana. Bakit? Sapagkat God is blessing the Israelites with new provisions, new blessings na inihanda ng Panginoon para sa kanila. At ito po yung pwede nating maiugnay dito sa ating binasa na bahagi ng banal na kasulatan sa ating passage. Na sinasabi dito sa atin ng Panginoon na kahit na yung magandang bagay o mabuting bagay, kung hindi na kailangan, kung ito'y luma na, hindi na kailangan, ang mas gusto ng Panginoon ay mas bago na. Kaya nga sabi niya, new wineskins for new wine. Bakit? Kasi hindi pwede magsama yung luma at saka yung bago. Kaya nga sabi ng Panginoon, walang sino mang nagtatagpi ng lumang tela sa bagong damit. Hindi angkop. They do not watch. They do not match. Ganon din po, sabi ng Panginoon. Hindi rin maaari yung lumang sisidlan sa bagong alak. Sapagkat yung bagong sisidlan, yung lumang sisidlan na lalagyan ng bagong alak, anong mangyayari? Itong lumang sisidlan ay sisirain ng bagong alak. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Kasi po, yung wineskin, para po sa kaalaman ng bawat isa sa atin, ngayon po, familiar tayo sa ating mga tumblers, no? Ang dami natin mga iba't ibang mga uri ng tumblers, mga thermal, pwedeng mainit, pwedeng malamig ang ilagay. Minsan, ngayon po sa atin ay meron na tayong iniinom in bottles, meron na rin tayong iniinom ng soft drinks in cans. Pero noon po, nung ancient times, wala pa po silang mga ganyang sisidlan ng katulad ng sa atin. Ang ginagamit po nilang sisidlan ng kanilang mga inumin, ng kanilang mga alak, ay yung pinagtahi-tahi, pinagtagpi-tagpi ng mga animal skins. At ito yung ginagamit nila na binubuo nila ito ayon dun sa korte na gusto nila at tinutuyo at pagka ito ay nagtuyo na later on, pwede na nilang lagyan ng alak. Pero habang tumatagal, ito pong itong sisidlan na ito, yung animal skin na ito na ginawa nilang lagayan ng kanilang inumin, at pagka ito po'y naluluma at nilagyan po nila ng bagong alak, ang nangyayari po, dahil luma na ito, tapos yung bagong alak ay meron pang kakayanan para mag-ferment. So nagpo-produce po ito ng gas. At kapag ito'y nag-produce ng gas,
dahil malutong na po yung lumang animal skin, ang mangyayari po, it's either unti-unti magkakrak ito, magkakaroon ng butas, and worse, may tendency pa ito na pasabugin yung sisidlan na yon. Mag-explode dahil mas malakas yung spirit ng new wine doon sa animal skin. Kaya ano sabi ng Panginoon? New wine skin for new wine. At ito din ang nais ng Panginoon ay paranas sa bawat isa sa atin. Na haharap tayo sa new season of God, and God wants to fill us ng kanyang bagong pagkilos, ng kanyang bagong anointing. Now, anong nais ng Panginoon sa atin? Nais niya na sa bagong season, yung ating old wineskin, palitan na rin natin. And let's rely for God's new wineskin, for His new wine na ilalagay niya sa atin. Amen po ba? Bakit? Kasi po, new season of God ay kailangan din po ng bagong sisidlan, bagong pagkilos ng Panginoon. Kailangan, hindi pwede yung luma na nating pamamaraan ang dadalhin natin sa bagong season ng Panginoon. At tulad po ng nangyari sa mga Israelita, nung sila po'y naroroon na sa lupang pangako, tumigil na po yung pagbagsak ng mana. Bakit? Sapagkat ipinararanas na ng Panginoon sa kanila sa tinatawag na new season, nandun na yung bagong provision ng Panginoon. Kaya imagine niyo po, kung kayo po yung mga Israelita at nandun na kayo sa new season, na kung saan nandun ang bagong provision ng Panginoon, pero kayo ay nandoon sa lupang pangako at ang hinahanap nyo ay yung pagpatak ng mana. Eh wala na nga, tapos na yung mana. Hindi na panahon ng mana ngayon. So ano mangyayari? Mamimiss nyo yung bagong galaw ng Panginoon kasi ang hinahanap ninyong pagkilos ng Lord ay yung old ways ng Lord. Andiyan po ba kayo? Kumbaga sa new season, dapat ang expectin natin yung bagong galaw ng Panginoon, bagong provision ng Panginoon, bagong anointing ng Panginoon. Hindi natin expectin na God will move the same way. Hindi. Kikilos ang Panginoon ayon sa kanyang kalooban, and definitely kapag kumilos ang Panginoon, laging bagong kaparaanan. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah, your thoughts are not my thoughts, your ways are not my ways. So kailangan maging handa tayo sa pagkilos ng Diyos doon sa bagong season na kung saan ang Diyos ay dinadala po tayo. Kaya in-stop ng Panginoon yung pagbagsak ng mana because God want to usher the Israelites for His new provision. Para makita ng mga Israelita yung mas greater provision of God in the new season, God has to stop the mana. Amen? Gusto niyo po ba ng bagong provision ng Panginoon? Di ba? Gusto natin makita kung paano kumikilos ang Panginoon ng bagong pagkilos. So dapat ihanda natin ang ating mga paningin. Makita natin kung ano yung bagong ginagawa ng Diyos ngayon. Huwag tayong mag-rely doon sa ating mga previous experiences of how God moves in our lives. Yes, maging inspiration natin yon na on the last 12 months, nakita natin talagang God mightily move sa buhay ng bawat isa sa atin. Gawin natin yun na inspiration, na totoo, buhay ang ating Diyos. When we pray, God answers our prayer. Pero as we come into His new season, let's expect different move of God. Kasi iba na yung sitwasyon na pagdadalhan sa atin ng Panginoon. Kasi nile-level up ng Panginoon ang ating spiritual life. Amen po ba? Ibig sabihin, yung new season na yan, ang ibig sabihin po niyan ay pagle-level up ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, ito po yung kalagayan. Sa new season, nais ng Panginoon na ang gamitin na natin ay new wineskin for new wine. So kung nag-expect ang Panginoon bilang mga anak niya, bilang mga mananampalataya, again, tingnan niyo po mabuti po ang mana.
Hindi po ito masama. Provision ng Diyos ang mana for 40 years. Pero God has to stop it. Kahit kailangan ito ng kanyang mga anak. Pero God has to stop it. Bakit? Kasi God will provide for new provision. Now, how much more? Kung sa ating buhay bilang mga mananampalataya, tandaan nyo, mananampalataya na tayo ha. Of course, kung kayang patigilin ng Panginoon yung mga mabubuting bagay para i-provide sa atin ang mas higit na mabuting bagay, kung nais ng Diyos na gawin yan sa mga mabubuting bagay para mas maging mabuti ang tanggapin natin, kung tayo'y mananampalataya, mas lalong nais ng Panginoon na yung old ways, yung old bad habits, ay hindi na lalong makita sa atin yon. Kung yung mana nga, pinatigil ng Panginoon, mabuti yon. Lalo na siguro, yung mga uri ng pamumuhay natin na hindi nakaaya-aya sa Panginoon, dapat tumitigil na din yan. Halimbawa po, sino po mananampalataya dito? Taas ang kamay. Di ba lahat naman tayo mananampalataya? Eto, mananampalataya ka, pero palataya ka sa loto, palataya ka sa wedding o sa anumang game of chance, mananampalataya ka na, pero okay pa ba yun na palataya ka pa sa mga ganitong bagay? So, ang ibig sabihin niyan, you are combining old wineskin to new wine. Ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ay bago nang nilalang. Ang lahat ay pawang bago na, wala na yung dating pagkatao. Di ba? Ngayon, kung mamumuhay tayo sa bagong season ng Panginoon, at ang gamit pa natin dito ay yung ating old ways, lalong hindi ka aya-aya yun. Samantalang sa Panginoon, yung mana, tandaan nyo, hindi masama ang mana, mabuti po yun, pero pinatigil ng Lord. How much more na gusto ng Panginoon na yung ating dating masamang pamumuhay ay hindi na natin dalhin sa bagong season ng Panginoon kung gusto talaga nating maranasan at makita yung kanyang dakilang pagkilo sa buhay natin. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Totoo po yun. At nais yun ng Panginoon na gawin sa bawat isa sa atin. Kaya nga, para iparana sa atin ng Panginoon ang kanyang biyaya, ang sabi, 2 Corinthians chapter 5, verse 21, if anyone who is in Christ, anong kalagayan? He is a new creation. Ano nangyari? The old has gone. Behold, all things are new. Kung nais natin na talagang ang Diyos ang kumilos ng lubos sa buhay natin, kailangan sa Diyos lang tayo magtiwala. Hindi sa tsansa, hindi sa swerte. Kaya nga, doon sa ating dating pananampalataya, ang ating pananampalataya, ang dami nating kailangang lapitan, ang dami nating kailangang panalanginan. Kasi ang akala natin, mas maraming pinananalanginan, mas epektibo, mas maraming sasagot sa ating mga prayers. Pero hindi, ang totoo, alam natin, isa lang ang Diyos at makapangyarihan ng Diyos. At kapag ka nagtiwala ka sa Diyos, ano gagawin ng Diyos? Tatagpuin yung pangangailangan mo. At inalis na tayo doon ng Diyos, doon sa pagtitiwala, yung sa maling pagtitiwala. Pagtitiwala sa mga katulad nating mayroong dugo at laman. Jeremiah chapter 17 verses 5 and 6, sumpain ng mga tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa katulad niya na mayroong laman at dugo. Sabi, sumpain. Sino ba yung mga kapwa na to? Sino itong mga tao na pinagtitiwalaan natin? Kaya when we pray to persons like us na mayroong kamatayan, ang sabi, sumpain tayo. Pero ano sabi ng verses 7 and 8? Ngunit mapalad, higit na mapalad, sabi ng banal na kasulatan, higit na mapalad ang mga taong nagtitiwala sa Diyos. Katulad siya ng isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan. Punong nakatanim sa tabi ng batisan. Dahil ang kanyang ugat ay mayroong supply ng tubig, hindi siya mag-aalala kahit dumating ang panahon ng tag-init, mananatiling sariwa yung kanyang mga dahon sapagkat yung kanyang ugat ay nandoon sa source ng pagpapala, yung tubig. So,
tinuturuan tayo ng Panginoon na dahil nandito na tayo sa bagong season ng Diyos, to fully rely on Him. Tinuturuan tayo ng Diyos na mabuhay sa bagong season na talagang ang Diyos lamang ang ating pinagtitiwalaan. Kaya sabi ng Panginoon sa Luke chapter 5 verse 38, new wine must be poured into new wineskins. Ang bagong alak ay dapat sa bagong sisidlan ilalagay. Now, as we enter into the new season, new spiritual season with God, kailangan harapin natin ang bagong season na ito na merong kahandaan ng pagtitiwala sa pagkilos ng Panginoon. Tingnan niyo po ngayon mga kapatid, nasa panahon na po tayo ng AI. Amen po ba? Ngayong panahon po ng AI, at nakita ko nga yung may note si Brother JM sa ating leaders, na bibigyan na rin ng pansin kung paano gagamitin ng church ang AI. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto natin, we have to embrace this new season ng ating panahon. Na anong kalagayan? Pag umorder ho kayo ngayon sa mga fast food chain, dati sasalubungin kayo ng mga receptionist, kukunin ang order mo, at pag hindi kayo nagkaintindihan, at pagka hindi pa kayo nagkaintindihan, nagsisigawan na, at pag hindi pa kayo nagkaintindihan, galit na si customer, dahil customer is always right, yuko na lang si receptionist doon sa harapan. Ngayon, dahil yung mga bagay na yon ay unti-unti inaalis, mapapansin nyo, pag o-order kayo, ang sasalubong na sa inyo ay malaking flat screen na, touch screen na din na anumang order mo, di ba? At kahit magalit ka, walang pakialam yung screen na yon kasi walang emotion yon. Di ba? Ngayon, imagine niyo 2, 3 years, 5 years from now, sa ayaw at sa gusto natin, dyan na po kikilos ang ating mundo. Dyan na po kikilos ang ating, kumbaga sa araw-araw na pamumuhay natin, hindi natin pwedeng sabihin, ayoko niyang ganyan, doon pa rin ako sa dati. Wala ka na ma-orderan na fast food chain na wala na haharap sa iyo ay yung may mga crew. Ewan ko kung nakapunta po kayo sa Good Taste sa Baguio, di ba? Yung kilalang kainan sa Baguio. Ngayon po, nagsiserve na sila ng robot. O order ka, hindi na po ang magsiserve sa iyo ay mga waitress. Yung robot na po, kahit nasaan kang lugar doon sa kanilang restaurant, dahil may number ka, pupuntahan ka ng robot. Isi-serve sa iyo yung pagkain nandun, kukunin mo yon. At hindi siya aalis hanggat hindi ka nagte-thank you. Kasi ibig sabihin, hindi pa tapos yung kanyang serbisyo sa iyo. Pero pag sinabi mong thank you or may ginawa ka sa kanya na sinabi mong thank you, tsaka lang siya aalis, na-serve niya na yung purpose sa iyo. Now, ano ibig ko sabihin? Pumupunta tayo sa mga bagong panahon. Kung paanong nasa bagong panahon tayo, in the spiritual realm, dinadala din tayo ng Diyos sa bagong season. And we have to be updated kung paano kumikilos ang Diyos sa bagong season niya. Dahil pag hindi tayo updated sa pagkilos ng Diyos sa kanyang bagong season, in the Spirit, ang pinag-uusapan po natin, ganun din, mahihirapan din po tayong mag-cope sa panahon ng technology nang hinahanap pa rin natin ay yung manual. Andyan po ba kayo? Kaya kailangan po maging aware tayo, ano na ang ginagawa ng Diyos ngayon in the Spirit. At kailangang samahan natin ng Diyos doon sa panahon na yon. Dahil kung hindi, may iiwanan tayo. Mahuhuli tayo. Mayroon ng ginagawa ang Diyos, pero hindi pa natin nakikita ang ginagawa ng Diyos. Katulad ng mga Israelita, kung nagre-relay pa din sila doon sa mana, na papatak doon sa lupang pangako, wala nang papatak na mana. Sapagkat yung lugar na yon ay higit ng pagpapala ang pinagdalhan sa kanila. That is the land flowing with milk and honey. And they have to eat the produce of the land na hindi nila pinagtrabahuhan. It is God who provided for all their needs in the promised land. Andiyan po ba kayo? Ganon po ang inihahanda ng Diyos sa atin. Pero ang tanong, paano natin may enjoy yung mga blessings na yon doon sa promised land
doon sa new season na pinagdadalhan sa atin ng Diyos. Now, merong 4 na bagay na nais ko na makita natin kung paano tayong dapat kumilos while entering into the new season of God. Number 1, doon sa new season of God, kailangan po ng new level of obedience. Yung dati nating pagsunod sa kalooban ng Diyos, tapos na yon. Salamat kung kayo po'y naging tapat sa Panginoon, sa inyong pagsunod, at yun naman po ang dapat, purihin ang Panginoon. Pero kailangang i-level up pa natin yan as we come in God's new season for us. We will definitely experience new moves from God. New provisions. Dadalhin tayo ng Panginoon sa higit na malalim na spiritual experience doon sa kanyang new season. Kumbaga, katulad ng mga Israelita, manna is no longer needed in the promised land. Kaya hindi na tayo kailangan mag-rely doon sa dati nating mga provisions in the past. Ang kailangan po nating gawin, mag-rely tayo sa bagong pagkilos ng Panginoon, sa bagong panahon na pinagdadalhan niya sa atin. So to experience it, number 1, you need a new level of obedience. Ang sabi po ng Matthew chapter 5 verse 20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang kausap dito ng Panginoon ay ang mga alagad, kasama yung ibang mga tinuturuan niya. At ikinukumpara niya ang uri ng pagsunod ng mga pariseo at mga eskriba sa magiging pagsunod o sa ina-expect ng Lord na uri ng pagsunod sa mga alagad. Kaya sabi niya, kung ang pagsunod ninyo ay katulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at pariseo, hindi rin kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So makikita natin, the Lord is demanding so much from His disciples. Pero itatanong nyo, ano bang uri ng pagsunod meron ang mga eskriba, ang mga pariseo? Now, hindi po natin maki-question ang uri ng pagsunod ng mga eskriba at ng mga pariseo. In fact, napaka-strict nila sa pagsunod sa kautusan. Sabi ko nga po sa inyo, as I have teach you this part of the scripture, para pakita po kung talagang paano nila sinusunod ang kalooban ng Diyos, pagsunod sa kautusan. Particularly po sa prayer, ang mga Israelita po, ang mga Hudyo, mga Pariseo, meron po silang 4 watches o 4 watches. Every 6 hours, kailangan po nilang mag-pray at least 3 to 4 times a day. Imagine niyo po yun, a day. Ganun po nila sinusunod ang utos ng Diyos sa kanila. At kung pag-uusapan din po yung pagtatights, katulad na sabi ko sa inyo, instead na kiluhin lamang yung sako-sako, yung iba talagang dahil sa strict compliance, literal na bibilangin yung butil ng munggo, yung butil na, imagine niyo butil, tas isang sako, gaano katagal matatapos para yung siyam sa'yo, yung ikasampu ay sa Panginoon. Ang tagal nun. Kasi ang idea nila, kapag kinilo nila o tinakal nila, pwede nilang madaya ang Diyos ng kahit 1 o 2 butil. At para sa kanila, yun ay kasalanan. Wow! Ganon po sila ka-strict sa pagsunod. Pero sabi ng Lord, maliban ang inyong pagsunod, ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Lord, anong uri ba ng pagsunod ang kailangan namin? Eh kung itong mga Hudyo na to ay antindi na ng pagsunod, paano pa po kami susunod sa iyo? Di ba, yun ang magiging tanong natin. Ang problema po kasi nitong mga eskriba at ng mga pariseo at ng mga Hudyo, sila po, ang ginagamit po nilang paraan ng pagsunod ay tinatawag din ng Panginoon na old wineskin. Pinipilit nila na makapasok sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng kanilang sariling kaparaanan
Samantalang ang nais ng Panginoon, sa pamamagitan niya, makapasok tayo sa kaharian ng langit. John 14:6, sabi ng banal na kasulatan, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ito pong mga eskriba, mga pariseo, sa halip na pumaloob sa Panginoon para makapasok sa kaharian ng langit, sila mismo ang nagbibigay ng maling paratang sa Panginoon. Kaya ano nangyayari? Pero gusto rin nilang pumasok sa langit. Kaya old wineskin to new wine. Hindi po pwede yan. Sabi ng Lord, hindi po pwede yan. Kaya makikita natin na nagde-demand ang Panginoon sa kanyang new season. Hindi po pwede yung dati nating pagsunod. Siguro, anong uri ng pagsunod? Tingnan niyo po ang inyong buhay last year. Anong uri ba ng pagsunod mayroon kayo? Now, kung dinadala kayo ng Panginoon sa bagong season, dapat ihanda ninyo ang inyong sarili. Lord, mas gusto ko pa ng aking pagsunod sa iyo ay mas maigting, mas malalim, mas seryoso. Kung nagkakaigi kayo ng pagsunod sa Panginoon noon, na ang pagsunod ninyo ay parang palubog, palitaw, para kayong Christmas light, on and off. Kung nagkakaigi kayo ng ganyang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, now tandaan nyo, sa new season of God, kung gusto talaga ninyong maranasan ang pagkilos ng Panginoon, God expects new level of obedience from you. Sabi ng Panginoon, kung ang pagsunod ninyo ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at pariseo, hindi kayo makapasok sa kaharian ng langit. Ang demand ng Panginoon para sa atin bilang mga disciple, if anyone who wants to follow me or who wants to come after me, he must deny himself. Di ba? Pick up his cross. So matindi yung demand ng Panginoon. Dapat magkaroon tayo ng maliwanag na kaunawaan na Christianity is a serious thing. And it demands new level of obedience. Hindi po pwede dito na yung dati pa rin nating buhay ang masusunod. At tulad ng mga Israelita, dinala na sila ng Diyos doon sa new season, sa wilderness. Pero ang gusto pa rin nilang buhay ay yung buhay sa Egypt. Hindi. We are a new creation at tayo nabubuhay na sa season ng Panginoon. At sa season na ito, kailangan ng season of obedience. At hindi lang basta season of obedience, new level of obedience. Amen? Bilang mananampalataya, mga kapatid, yung pagsunod ninyo sa Panginoon, tingnan niyo po ang pagsunod ni Daniel. Dahil po bilang Hudyo, kailangan ang mga Hudyo ay nananalangin, katulad na sabi ko sa inyo, at least 3-4 times a day. Nung nagban ng pananalangin si Haring Dario sa kaharian ng Babylonia, in 30 days, no one is allowed to pray to other gods maliban sa gods ng Babylonia. Pero anong ginawa ni Daniel? Dahil yung kanyang level ng pagsunod sa season ng Diyos ay mataas na level, kahit ang kapalit ng kanyang pananalangin ay kamatayan, sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Dapat ganun din. Kung ang level ng ating pagsunod sa Panginoon mataas, hindi yan nahahadlangan ng simpleng ulan. Tapos, hindi yan nahahadlangan ng simpleng mga kadahilanan para hindi ka makadalo sa gawain ng Diyos. Bakit? Kasi nais mo na sundin ang kalooban ng Diyos. Minsan nga, sa mga personal nating mga activities, mga gawain, kahit masama pa ang pakiramdam, kahit pa may sakit yan, may ubo, may sipon, tuloy ang ating personal activity. Pag sa gawain ng Panginoon, napuyat buong magdamag sa ibang gawain, nung gigising na, Lord, aatin naman po talaga ako. Kaya lang, Lord, antok na antok po talaga ako eh. Baguhin na natin yung ating level ng pagsunod sa Panginoon. Because God is bringing us to His new season. At doon sa new season na yon, you will experience a greater move of God. Pero mararanasan lang yan ng mga taong mayroong
new level of obedience. Katulad ni Daniel, dahil sa pagsunod niya, ano nangyari? Mismong si Haring Dario, kinilala ang Diyos ni Daniel. Amen? So, new season requires a new level of obedience. Second, kailangan din po ng consistency sa commitment. Well, ang commitment mo ay mabuti. Kaya lang minsan, ang problema natin sa ating commitment, hindi tayo consistent. Di ba, minsan nagko-commit tayo, tapos pag may mga sitwasyon na, hindi na natin maituloy yung ating commitment. So, nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng consistency sa ating commitment ng pagsunod sa Kanya. Kung titignan po natin si Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 4, verses 16 hanggang 18, bakit naging consistent si Apostle Paul sa kanyang commitment sa Diyos sa kabila ng mga mabibigat na sitwasyon ng kanyang buhay? Makikita po natin ang reason dito po sa 2 Corinthians chapter 4. Sabi po ni Apostle Paul, "Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob." Ibig sabihin, meron na siyang reason para manghina ang loob. Meron na siyang reason para yung kanyang commitment ay i-stop niya na, "Lord, ayaw ko na. Ang hirap." Pero ano sabi niya? "Hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapigati ang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita." Bakit consistent si Apostle Paul sa kanyang commitment sa Diyos despite the fact na maraming mga bagay, mga circumstances sa kanyang buhay na pwede nang panghinaan siya, pwede nang wag na siyang magpatuloy? Ang reason, hindi siya nakatingin sa mga bagay na ito. Ang tinitingnan niya yung mga bagay na eternal. So ganun din mga kapatid sa Panginoon. Yes, bawat isa sa atin, yung 2024, yung iba sa inyo, maraming mga pinagdaan ng mahirap na kalagayan bilang mananampalataya. At sapat na yun siguro para sabihin natin, "Lord, naintindihan mo naman ang kalagayan ko. Lord, pahinga muna ako. Lord, dito na muna ako. Hindi na muna ako papakita sa mga kapatiran. Lord, hayaan nyo na muna mag-isolate ako." Diba si Pastor Boy, ang hirap ng pinagdaanan niya. At pinapahayag niya sa atin yung hirap na dinanas niya. At pwede naman niya sabihin yun sa Lord. Pwede naman talaga eh. Kaya lang, kalooban ba ng Diyos yun? Hindi kalooban ng Diyos yun. We have to do what is right before our situation. At anong dapat gawin? Daanan yan, tiisin yan, sa tulong ng Panginoon, and don't lose your focus on the eternal things. Yes, nandyan ito mga bagay na ito. Pero, sa tulong ng Panginoon, makakayanan natin. Amen? So, be consistent with your commitment. Hindi yung nag-commit ka ngayon, ang dami po nating mga pagkakataon na nag-commit tayo sa Panginoon only to find out na eto na naman tayo. Lord, I failed you na naman. Totoo naman yun. Tayo mga tao, talagang madalas na-fail natin ng Lord. Pero pag bumagsak ka, bangon uli. Maging consistent ka. Kung hindi mo kaya, sa sarili mo hindi mo kaya, pero nandiyan ang Panginoon. Sa tulong ng Panginoon, kakayanin mo. So be consistent with your commitment. Number 3, we need new level of faith. Sabi ng Panginoon sa Lucas chapter 17 verse 6, "Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo." At pag pinaralan po natin ang Lucas chapter 17, yung earlier verses, ang point dito ng Panginoon, kasi nung nagsabi ang Panginoon, "Huwag kayong maging daan ng katitisuran ng mga maliliit na ito, ang hindi magpatawad, hindi patatawarin." Parang ang issue ay unforgiving. At nung makita ng mga alagad na
Pati pala sa pagpapatawad, kailangan ng faith. Ano sabi nila sa verse 5? Lord, increase our faith. Kasi, di ba minsan ang idea natin, kailangan ng faith sa mga impossible things. Lord, bigyan mo ako ng pananampalataya para mapalipat ko ang bundok. Walang problema doon. Pero sabi ng Lord, kung may issue ka sa iyong kapatid at hindi mo mapatawad, naramdaman ng mga alagad, sabi nila, kailangan din pala ng faith doon. At sabi nila, Lord, increase our faith. Kaya ano sabi ng Panginoon? Kung magkaroon kayo ng pananampalatayang katulad lang ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat. Ibig sabihin, sa bawat sitwasyon at aspeto ng ating mga buhay, we need different faith, different levels of faith. Hindi lamang ang faith ay para sa mga impossibilities. Kailangan din natin ng faith sa pakikipag-interact natin sa mga taong hindi natin matagalan, hindi natin makayanan ng ugali. We have to exercise faith. Kakayanin ko to kahit parang ayaw ko na. Papagtitiisan ko tong taong to. It needs faith. Minsan parang suko ka na sa asawa mo, suko ka na sa anak mo, sakit na ng ulo mo. Kailangan mo ng faith. So yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin dito. Kaya kung gusto natin magtagumpay kasama ang Panginoon sa new season, i-level up natin yung ating faith. And lastly, we need new level of anointing from God. Ang ibig sabihin po niyan, yung new anointing, of course, yung ang talagang tinutukoy natin dito is yung presence ng Panginoon. Sabi po ng Isaiah chapter 44 verse 3, For I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out my spirit on your offspring and my blessing on your descendants. Sa Tagalog, aking ibubuhos ang saganang tubig sa tuyong lupain. Sa uhaw na lupa ay maraming batis ang padadaluyin. Aking espiritu'y ibubuhos ko sa iyong mga supling at ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain. Actually, napakagandang pangako ito ng Diyos sa atin. Na ibig sabihin, kung gusto natin na naroroon na enjoy ang presence ng Panginoon, kailangan natin na sumama sa presensya ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay binibigay niya ng masagana sa atin. Ito itinulad ng Panginoon, na sabi niya dito sa verse 3, aking ibubuhos ang saganang tubig sa tuyong lupain. Na minsan tayo bilang mga mananampalataya, we feel dry. Parang wala na tayong drive. Parang wala na tayong lakas para magpatuloy. Pero the Spirit of God is able to refresh us. Kaya sabi niya, ano gagawin niya? Ibubuhos ko ang saganang tubig saan? Doon sa mga tuyo, doon sa hirap, sa kalooban, doon sa nakakaranas ng spiritual dryness. Anong ibabalik ng Panginoon? I-refresh through His Spirit. Kaya sabi niya, sa uhaw na lupa ay maraming batis ang padadaluyin. So, habang sumusunod tayo sa Panginoon, there are times na yung pagsunod natin, nakakaranas tayo mismo ng spiritual dryness. At yung spiritual dryness na yan, minsan, yun yung nagpe-prevent sa atin para makita yung galaw ng Panginoon. Kailangan natin na laging ma-refresh ng Spirit ng Diyos. Kailangan natin lagi ang buhos ng tubig, ng salita ng Diyos at ng Kanyang Espiritu para lagi tayong, sabi nga kumbaga laging nadidiligan, laging nananariwa yung ating espiritu ng pagsunod sa Panginoon. Ano pa po ba ang dahilan bakit nakakaranas tayo ng spiritual dryness? Ang spiritual dryness ay dumarating yung mga tuyong lupa in the absence of water. Minsan, walang ulan at walang dilig, talagang dryness. So, ganun din, kapag ang salita ng Diyos ay hindi po dumidilig sa inyong buhay spiritual, yung presence ng Lord ay hindi ninyo laging inire-refresh sa inyong buhay, no wonder pwedeng maka-experience ang bawat isa sa atin ng spiritual dryness. So, para maiwasan ito, anong pangako ng Panginoon? Kailangan tayong paulit-ulit na humingi ng buhos ng Espiritu ng Diyos. Humingi ng tubig ng Kanyang salita para ma-refresh ang bawat isa sa atin. Bakit?
Kasi dinadala tayo ng Diyos sa bagong season. At sa bagong season, He wants us to experience His new moves in our lives. Pero para ma-experience natin yan, kailangan ng lubos na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung new level of commitment. Kailangan nandoon yung ating pagpasakop sa kalooban ng Panginoon. Kailangan din po ng new level of faith and anointing. Kaya ang tanong ngayong umaga, bago po tayo mag-partake sa ating communion, we are entering a new season of God. Ang tanong mga kapatid, are you ready to enter into God's new season in your life? Handa po ba kayo? Kasi dun sa new season ng Lord is better provision. Greater move of God ang naghihintay sa bawat isa sa atin. But the question is, are you ready to enter into God's new season in your life? Handa po ba kayo? Ang ibig sabihin po niyan, sabi ng Panginoon, new wineskins for new wine. Nais ng Panginoon, sa kanyang bagong season, hindi na tayo magtiwala sa mana. Tapos na ang panahon ng mana. Nasa promised land na tayo. Ang kailangan na natin ay new provision of God doon sa promised land. Kailangan natin na mag-expect ng new direction from God. Kailangan natin na mag-expect ng new power, new movement, new strategies na nanggagaling sa Diyos. Hindi natin kailangan ang lumang wineskin, yung luma nating karanasan na gagamitin natin sa bagong season ng Panginoon. All things are gone. New things are coming in the new season of God. And it is available if you are obedient, consistently committed, if your faith is rising in a new level, and you will experience new anointing because God will bring you to new assignments, and new assignments requires new equipping from God. And yung equipping na yan, it means new anointing in the Spirit. So once again, iiwanan ko po sa inyong isipan, are you ready to enter into the new season that God is bringing us in this new year? It is up to you. But God is in the new season. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon.